Magandang tanghali po at welcome back to my channel. Ngayon naman, pag-usapan po natin ang mga sintomas na aking nararamdaman bilang isang pasyente na mayroong hypothyroidism. Hindi na po ako hypothyroidism na po. Tara! Magandang hapon po ulit, no? At welcome back. So, i-discuss naman po natin ngayon ang mga sintomas na aking nararamdaman bilang isang pasyenteng may hypothyroidism. Okay, unang-una, sabi nila, Kuya, Sir, paano ka ba naging hypothyroidism? Dati hyper ka. Okay, i-discuss natin ng konti, no? When you say hyperthyroidism, that is a overproduce of hormones, no? Kaya tayo pumapayat, kahit anong kain mo, nananatili kang payat, andyan yung tremors, hyperdefecation, so madalas kang pagpawisan, so yun yung hyperthyroidism. Itong hypothyroidism naman, no, from the word hypo, underproduce na po ang aking hormones, no? Hindi na siya kagaya ng mga sintomas ng hyperthyroidism, malayong malayo na po. Okay, ano bang una kong nararamdaman bilang isang pasyenteng may hypo? Okay, number one kong nararamdaman, no, yung resistance ko pagdating sa lamig. Hindi na siya kagaya nung hyper ako. Nung may hyperthyroidism ako, mas gusto ko pagka malamig, no? Kagaya ng nasa kwarto ka, may aircon. Kahit hindi ako magkumot noong hyper ako, okay lang. Pero ngayong hypo ko, lamigi na ako. No, hindi ko na masyadong nato-tolerate ng matagal, lalo na kung ang room temp around 16 hanggang 18 degrees Celsius, no? So medyo malamig na talaga 'yun para sa akin. Sunod na sintomas naman na nararamdaman ko, antukin, no? So inaantok ako kahit sabihin mong tanghaling tapat, kahit sabihin mong nagising ako ng alas 9 ng umaga, andiyan pa rin yung pakiramdam ko, inaantok ako around 1 PM, 2 PM, talagang nagnanap ako, no? So yun yung napapansin ko. Tapos pag natulog naman ako ng tanghali, for example 2 PM, nagising ako ng mga 3:30, mag-exercise ako sa hapon, mga 5. Pagdating ng 9 PM o 10 PM, kaya ko ulit matulog. Talagang quality yung sleep, no? So kasama daw yon as per my endocrinologist, yung pagiging antukin. Sunod naman na sintomas, well, andun pa rin naman yung pagiging magana mong kumain. Pero dito, mabilis na akong mag-gain ng weight. No? For example, ngayong linggo, kahit kokonti lang yung kinakain ko, umaabot ako ng siguro sa isang linggo nadadagdagan ako kahit kalahating kilo. Or sabihin natin 1 kilo, nadadagdagan ako ng ganun. 80, biglang after a week magiging 80.5 or 81 kilos, no? So mabilis yung pagga-gain ko ng weight. Tapos yun nga, yung gana mo sa pagkain, nandun pa rin naman, hindi siya nawala, no? Yun nga lang, kailangan mo talagang kontrolin. Kasi kung hindi, talagang lolobo ka, tataba ka, no? Okay, sunod, nawala yung hyperdefecation ko. Yung sinasabi natin ng hyperthyroidism pa ako, yung halimbawa dumumi ka ng umaga, pagdating naman sa hapon, kaya mo ulit dumumi. Yung halimbawa dumumi ka ng, sabihin natin medyo marami ngayon, hindi diarrhea ha. Tapos pagdating sa hapon, kaya mo ulit dumumi ng gano'n. Yun yung nawala sa akin. Ano pa? Um, Tawag dito yung hyperdefecation, as in nag-vanish. Minsan every other day na nga yung pagdumi ko kasi talagang nagkakaroon pa ng adjustment yung katawan ko. No, halimbawa, Monday dumumi ako. Minsan sa Tuesday hindi ko kaya. Minsan Wednesday morning pa. May ganun na akong pakiramdam. Tapos yung sumunod na symptoms, nawala naman yung pagiging mapawisin ko. Yung makikita mo rito sa forehead, sa kilikili, nawala yon. Hindi siya yung kagaya ng hyper na konting gumalaw ka lang konti, pinagpapawisan ka na, no? Kahit nga sabi mong sa pantalon mo or sa short mo, basa. So nawala yon yung pagiging mapapawisin.
Sumunod, nawala naman yung kabog ng dibdib o yung palpitation. Nawala siya, as in. Parang it's a magic. Ganun ko siyang i-describe. No, hindi ka na yung nakakaranas ng ano ba yun? Yung, let's say shortness of breathing dahil sa sobrang bilis ng tibok ng puso mo, nawala na yun, no? Ano pa, yung anxiety for me nabawasan, yung parang nagugulat ka na lang bigla or halimbawa nakaupo ka lang ng ganito, parang nawala yun. Ano? Ano pa, yung buhok. Ito. Dati ito brittle. Ang tawag dito yung makunat. Parang ganun siya, malutong. O ayan, nakikita nyo naman kahit papano, medyo bumalik na siya, no? Shiny. Medyo shiny na siya. Hindi ko naman ito nilalagyan ng kung ano-ano, shampoo, conditioner lang, no? Ganun lang. Bumalik na yon yung pagiging shiny ng buhok. Sa muka, mapapansin nyo naman, hindi na lubog yung sa may mata ko sa may ilalim. So, nawala na yun, no? And to think, nagkaroon ako ng radiation kasi class noong ano pa noong January 2023, no? Ano na ngayon, September, o ilang buwan na rin, 9. No? So, magandang improvement. Pero medyo challenging din kasi nagkakaroon nga ng adjustment yung katawan mo. Talagang binabago niya, no? Antukin, yung mga ganyan. Tapos ano pa ba? Nawala na rin yung pangangatal ng kamay ko, yung tinatawag nating shake it or tremors. Kamay sa paa nawala na. Yun yung maganda. Tapos nawala na rin yung pagiging mainitin ng ulo mo, yung pagiging irritable, yung minsan konting bagay lang, no, hindi ka lang nakakonect sa wifi, medyo mainit na yung ulo mo, nawala yun. Nakakapag sabihin natin na-extend mo na yung ano mo, yung pasensya mo kahit konti, no, so nawala yun kasi to be honest, no, nung may hyperthyroidism pa, madali kang mairita, as in literal. Okay, may nagtatanong, no? Sabi, Sir, Kuya, may ibinawal ba sa yung pagkain? Actually, wala namang ibinawal, pero pinababawasan lang din yung mga matatamis. Kasi nga, dahil nga medyo challenging pa, no? Yung gamutan, pinalesen muna niya yung pag-take mo ng chocolate, milk tea, soft drinks, no? Medyo pinapabawasan yun kasi nga mabilis kang mag-gain ng weight lalo na nung mga siguro ikalawang buwan, tatlong buwan. Medyo hindi pa ganun eh. Talagang lumulobo ka pa nung mga time na yon, no? Pinabawasan lang naman yon, the rest, okay lang naman kumain, pero lahat in moderation. O yun, pwede na akong kumain ng hipon, ng mga ganyan, alimango, pusit. Pero lahat yon in moderation, hindi po pwedeng sobra, no? Hindi porket hypo ka na, sige, go na, no? Hindi naman, hindi siya pinadamihan. Matikman lang, okay lang. So ano pa ba? Um, Rice, andun pa rin, kumakain pa rin naman ng kanin. Pero kinokontrol. Kung dati nakakatatlo ka, mga isa na lang naman talaga. Usually gano'n naman akong kumain. Exercise, pinayagan, pero syempre yung ano lang, mga light na activity, no? Yung mga cycling, mga ganun lang. Pero weightlifting, hindi ko na masyadong inano yun. Hindi ko na masyadong pinush. Basta makapag-exercise lang. Ano pa ba, yung gamutan, no? O of course, tinanggal na yung propanolol mo, yung para sa ano, no? Sa kabog ng dibdib or sa palpitation mo. Tinanggal si propanolol as in zero, wala na. Okay? Ang natira na lang na gamot sa akin, actually yun yung bago, no? Yung levothyroxine. 100 mcg Monday to Sunday. So once a day lang yon. Pero upon monitoring ni Endo, makikitaan ka niya ng may konting babagal bumaba yung TSH, yung ganito. Minsan pinadadagdagan niya yung dosage. Minsan tuwing weekend, iinumin ko 200 mcg. Okay? O tulad ngayon, pinabawasan na niya. Dati kasi every Saturday and Sunday or every weekend, pinagtitake niya ako ng 200 mcg na euthyrox or levothyroxine.
O nung huling check-up ko, ang ginawa niya, Saturday na lang yung 200. O, sa susunod na check-up, sabi niya, pag okay, ibabalik na ulit kita from Monday hanggang Sunday ng 100. Pero, mababago pa yon. Kaya napaka-importante ng ano ha, ng follow-up check-up at ng hindi pagsi-self-medicate, no? Kasi yung twin brother ko, hypo na rin yun dahil nga nag-undergo na rin ng RAI. May time na every weekend, 50 or 50 mcg na lang yung tinitake niyang lebo. So, nakaka-adjust naman yung katawan natin, no? Si pituitary gland, magsisignal na yon sa katawan natin. Once maka-adjust na tayo, na yung metabolism mo, eto na, parang bumabalik na sa normal, 'di ba? So, ngayon, si metabolism ko, okay naman. Kaya ko na ulit dumumi ng everyday. Yung weight ko, nakokontrol ko na, no? From 85, ngayon 83 na ako. No, 83. So, kailangan ko pa siyang ibaba ng bahagya. Siguro kahit hanggang 80 muna. Tapos, by December, siguro kahit hanggang 78, no? Maibaba ko siya. Exercise, ganun lang. Tapos, ano pa ba? Mga weird experience, no? And result, pag-usapan natin. Okay, nag-order din sa akin ng blood chemistry, urine, ano pa, ECG ulit. Kailangan nyo, no? ECG, normal naman yung heart rate, walang nakitang problem. Heart rate, umaabot na lang ako siguro hanggang 78, mga ganyan, or 82. Normal heart rate at rest. Okay? What's next? Yung cholesterol ko, of course, tumaas. Yan. Hindi naman sobrang taas, pero kung ang normal natin hanggang 200, di ba? O yun, nag-elevate. Parang naging 215 yata yung sa akin, 220. So, watch out. Hindi po pwedeng lumampas pa ron, no? Kailangan i-control yun. Ano pang tumaas? Uric acid. No, kung I think 7.2 yata ang normal, pero sa akin umabot ng 9. No, hindi naman ako pinaggamot. Sinabihan lang na bawasan yung mga meat, ano pa, yung mga patis. Well, hindi ako gumagamit ng mga ganun, no, yung mga sausawan, mga patis-patis na yan. Soft drinks ibinawas para rin matulungan na ibaba si uric acid, and at the same time, kailangan mong maging hydrated all the time. No? Kailangan na hindi ka na-dehydrate. So, yun lang naman. Pinaiwas na rin ako sa magpuyat or kung ano mga stress, no, na pwedeng maging contributor sa pag-gain mo ng weight. No? So, yun lang naman. Wala na mga komplikadong pinagawa. Continue lang din sa gamutan. Huwag kang mag-skip, syempre. No, yun yung kailangan. Okay naman, nakabalik naman ako sa normal na ano, na gawain, no. Medyo antukin lang. Kaya pagka gano'n, tinutulog ko talaga kasi syempre nakakabago ng mood 'yun, no. Minsan pag hindi ka nakatulog, parang ang feeling mo medyo lethargic yung pakiramdam, no. Pero makatulog ko lang at least sa 30 to 1 hour, 30 minutes to 1 hour, okay na. That's good, no. Tapos sa class, siyempre sa teacher, yun, medyo ano ulit, talagang natuwa ako kasi eto na ako, nakabalik ako sa normal. Although meron tayong maintenance na, no? Diyan na yung euthyrox mo, yung levothyroxine. Okay lang. Di rin naman ganun kamahal. 19 pesos to 21 pesos lang naman sa isang araw. Pero ano yun yung presyo niya nagdedepende yun sa ano, sa dosage siya. So, yun lang naman. Wala namang naging komplikado pagdating sa pagiging hypo. It's a magic for me, no? Parang isang click lang. Parang wow. After, let's say, sabihin natin kulang-kulang 2 months sa akin bago nag-take effect si Rai eh. Yun talaga para akong, alam mo yung parang pinanganak ka ulit. Kasi nawala yung kinakabog yung dibdib mo, gigising ka ng takot na wala yun. So, it's a magic and I'm very thankful, no, kay Lord dahil naranasan ko na ulit yung makabalik sa normal na buhay. Hindi ka pakaba-kaba, di ba? So ayun, hanggang dito na lang ulit, no. Next time pag-usapan naman natin yung mga ano, yung mga ginagawa kong exercise, no, para matulungan natin yung iba nating mga kababayan na may problema rin sa thyroid at ano,
May hyper, may hypo, no? So, kahit ano lang guys, magdasal lang tayo, no? Huwag tayong makalimot kay Lord. Huwag tayong magpabaya sa mga sarili natin. Alam ko naman na yung iba sa atin, no, may nakakaranas ng takot, minsan may kakapusan, pero sasaan at sasaan ba pa ito, magiging maayos din ang lahat. Okay, so samahan niyo po akong magdasal, ipagdasal po natin ang ating mga kapwa kababayan na may mga challenge na pinagdadaanan. Alam ko pong hindi ito magiging madali, pero sa ngalan po ng ating Diyos Ama, magiging maayos din po tayo. So, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po tayong makakalimot, and that in all things, God may be glorified. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Hanggang sa muli po, maraming salamat.